Welcome po sa Filipino Film Recap. Ito ang pinakapopular na lalaki sa paaralan. Lahat ng babae gusto siya, at alam niya iyon. At sa bawat isa sa kanila, palagi siyang nag-iiwan ng bakas, napapabuntis ang mga babae bago siya basta naglalakad palayo, walang kaparusahan sa kanya. Iniisip niya na siya ay untouchable, hanggang sa dumating ang isang misteryosong bagong babae na nag-transfer sa paaralan at nakakuha ng kanyang atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nakuha ang gusto niya. At sa halip na sirain ang buhay ng isa na naman, siya ang napilitang harapin ang mga consequences. Nagsisimula ang pelikula sa isang paaralan kung saan nakikita natin si P, isang buntis na estudyante, na naglalakad sa hallway habang nakatingin sa kanya ang mga kaklase. Ilang sandali lang, nakikita naman natin si Nai, ang lalaki na responsable sa pagbubuntis kay P at sa kaibigan niyang si Jen, habang naglalakad sila nang hindi pinapansin si P. Ngunit biglang lumingon si Nai at tumingin sa bagong estudyante sa paaralan, siya ay agad na napukaw ng interes niya. Sa umaga ring iyon, nakikilala natin ang bagong estudyante na si Nano na nasa parehong klase ni Nai. Nang ipakilala siya sa iba, maingat na binabantayan ni Nai ang bawat galaw niya. Pati si Jen ay pabiro niyang tinulak nang maghanap ang guro ng upuan para kay Nano, ngunit hindi siya pinansin ng guro at pinili na ilagay si Nano sa ibang upuan. Ang upuan ay katabi ng isa pang babae, si Lukmi, na agad napansin ang atensyon ni Nai kay Nano. Pagkatapos mapansin ni Nano ang palihim na pagtitig ni Nai sa kanya, binalaan siya ni Lukmi. Sinabi niya kay Nano na mag-ingat dahil kilala si Nai sa pagiging malikot, madalas siyang nakikihalubilo sa maraming babae at nakakapagbuntis pa ng ilan. Ngunit kadalasan, pinapabayaang lampas sa mata ng paaralan dahil sa kanyang kasikatan, at karamihan ng mga insidente ay tahimik na tinatanggal ng mga biktima. Ngunit pabiro, sinabi ni Nano na ayos lang siya basta hindi siya mabuntis. Mamaya, sa oras ng tanghalian, kitang-kita ang galit ni Lukmi. Kahit pa binalaan niya si Nano, pinili pa rin itong umupo sa tabi ni Nai. Nang subukan ni Jen na umupo rin kay Nai, agad siyang tinaboy ni Nai, at napilitan si Jen na kumain kasama si Lukmi at ang isa pang babae na si Pin. Habang nag-uusap, halatang nahuhumaling si Pin sa kagwapuhan ni Nai. Ngunit iginiit ni Lukmi na mawawala lang si Nai sa eksena kapag nakuha niya ang gusto niya. Sa mga narinig niya, pumasok sa isip ni Jiang ang isang ideya, nagmungkahi siyang magpusta kung gaano katagal bago makuha ni Nai ang gusto niya mula kay Nano. Bagaman naiinis si Lukmi sa mungkahi, nang sumali si Pin at makita ang sobrang tamis ng kilos ni Nano at Nai habang nagdadaan, nagpasya siya na hindi magtatagal ang relasyon nila. Mabilis na napansin ng mga estudyante ang dalawa, at si Jen ang nag-udyok sa klase upang magsimula ng postahan. Sa unang araw, naganap ang judo practice kung saan madaling napagtagumpayan ni Nai si Jen, na nagdulot ng hiyawan mula sa lahat. Ngunit hindi pinansin ni Nai ang mga ito, diretso siyang lumapit kay Nano at sabay silang uminom mula sa iisang bote ng tubig. Sa ikalawang araw, buong pride na ipinakita ni Nai ang tropeyo para sa school magazine. Ngunit biglang pumasok si Nano at hinalikan siya sa harap ng photographer ng paaralan, na kitang-kitang inis na inis. Pagsapit ng susunod na araw, halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa sa oras ng tanghalian habang si Jen ay patuloy na nangongolekta ng postahan mula sa mga estudyante. Ngunit nang mapansin ni Nai si P na kumakain ng mag-isa, sadyang hindi niya ito nilapitan. Habang naglalakad, nakasalubong ni P si Nano sa banyo. Habang hinuhugasan ni Nano ang mukha niya, sinubukan ni P na babalaan siya tungkol sa postahan at itinanggi na may pattern. Sa mga estudyante, ngunit sa halip na magulat, binalik ni Nano ang tanong sa kanya at tinanong kung bakit hindi niya sinunod ang sarili niyang payo. Napahiya si P at sinabi niyang ayaw niya lamang na mauwi si Nano sa parehong sitwasyon. Dito, malamig na sumagot si Nano na ang pagdamdam sa sarili ay hindi makakabago ng anuman. Wala nang ibang masasabi, ngumiti si P ng may halong tamis at lungkot bago siya umalis. Pagkatapos ng klase, naglaan ng oras ang dalawa sa locker room ng mag-isa. Ngunit nang subukang umusad agad ni Nai, pinaalala siya ni Nano na ilang araw pa lamang silang magkakilala at sinabi niya na pakiramdam niya ay masyadong maaga pa. Ngunit iginiit ni Nai na ang damdamin ay hindi sumusunod sa orasan at ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para kay Nano. Sa kabila nito, mapang-akit na hiningi ni Nano na maghintay siya ng kaunti pa habang nagbibilang siya ng pabiro ng huling segundo sa orasan bago sila maglapit sa isa't isa. Di naglaon, buong pride na ipinakita ni Nai kay Jen ang bakas na naiwan mula sa kanilang naganap na sandali, parang tropeyo, at sabay silang tumawa habang ipinagmamalaki niya ang pagtatakda ng bagong personal na record, 3 araw, 3 oras, at 33 minuto. Habang desidido na ang resulta, inilapag ni Jen ang stack ng pera sa mesa, handang ibunyag kung sino ang nanalo sa postahan.
Nang simulan ni Jen basahin ang mga hula na malinaw na mali, biglang lumitaw si Nano at nagtanong kung bakit nagtipon-tipon ang lahat. Biglang nanahimik ang silid habang tumayo si Lokmi at nagpaumanhin ng nerbyo sa paglahok sa laro. Ngunit sa kanilang pagkagulat, kalmado na tinanong ni Nano si Jen tungkol sa postahan at iginiit na walang kaiya-hiya dito, mismong siya pa ang nagboluntaryo na tulungan basahin ang nanalo. Sinimulan niyang basahin ng malakas ang lahat ng hula hanggang sa mabasa ni Jen ang susunod na papel na tumutugma sa eksaktong oras. Kuryosong tinanong ni Nano kung sino ang naglagay nito, at sa pagkagulat ng lahat, ang sagot ay si Nano mismo. Habang kinokolekta ni Nano ang pera, pumasok si Nai. Dito nahayagang sinabi ni Nano sa klase na katulad ni Nai, isa rin siyang player. Marahan siyang nagmarcha patungo kay Nai na hawak-hawak ang cash bilang patunay ng kanyang gantimpala. Ilang araw ang lumipas sa klase ng judo, hindi makapag-focus si Nai. Dahil dito, paulit-ulit siyang pinapalo ni Jen sa bawat round, sabay pangungutya na tila nawala na ang edge ni Nai matapos ang oras na ginugol niya kay Nano. Ngunit mabilis naman itong ni-dismiss ni Nai, hanggang sa bigla niyang maramdaman ang hindi magandang pakiramdam. Ngayon, habang sinusubukan ni Nai na magpakatatag sa banyo, biglang lumitaw si Nano at pabiro siyang tinanong kung naiinis ba siya. Lalo nitong pinainit ang galit ni Nai, at sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon at ilabas ang kanyang frustration sa kanya, ngunit sa kabila ng ilang pagtatangka, hindi siya nagtagumpay. Samantala, nanatiling kalmado at hindi impressed si Nano, sa halip, pinagtatawanan pa niya si Nai at pinapahiya ito. Naiwan si Nai na flustered at nahihiya, kaya't sa huli, sumuko siya at nag-storm out. Nakikinig pala ang mga estudyante sa kanilang pag-uusap. Sinundan siya ni Nano, at dramatikong hinarang siya, na para bang wasak ang kanyang puso, habang inya-anunsyo ni Nai na gusto na niyang itigil ang lahat sa pagitan nila. Kahit humihingi ng tawad si Nano at nangangako na magbabago, sinabi ni Nai na ayaw niya sa paraan ng pagtingin ni Nano sa kanya. Ipinaliwanag niya na itinuturing siyang parang bagay ni Nano at pinaalala sa kanya na ang lahat ng nangyari sa kanila ay hindi dapat seryoso. Ngunit habang nagsisimula na siyang lumayo, biglang tumawa si Nano, na para bang tuluyan ng iniwan ang kanyang pagpapanggap. Ipinakita niyang ang ginawa niya ay para lang maramdaman ni Nai na may kapangyarihan siya sa isang sandali. Kasunod nito, ipinunto niya na in-objectify din siya ni Nai, at idinagdag pa na wala siyang nararamdaman tungkol sa buong sitwasyon. Ilang araw ang lumipas, sa oras ng tanghalian, sumama si P kay Nano at inamin na hindi tulad ng ibang mga babae si Nano. Idinagdag niya na huli na para mapagtanto na hinding-hindi mag-ako ng responsibilidad si Nai para sa kanyang baby. Ngunit nang tanungin ni Nano kung paano nararamdaman ni P ang tungkol sa pag-aalaga sa bata, inamin ni P na tinanggap na niya ang kanyang sitwasyon. At kahit natanungin ni Nano kung gusto niyang humarap si Nai sa responsibilidad, simpleng binanggit lang ni P ang tanong at hindi na ito pinalala. Samantala, habang naliligo, napansin ni Nai na may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Naguluhan, sinubukan niyang ilihis ang atensyon sa pamamagitan ng paglapit kay Lokmi sa locker room. Ngunit biglang sumigaw ang babae at tumakbo palayo na ikinagulat ni Nai sa simula. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang dahilan, napansin niyang lumaki ng labis ang kanyang tiyan sa biglaan. At sa gabing iyon, habang sama-sama si Nai sa kanyang mga magulang sa hapagkainan, sinubukan niyang itago ang kakaibang pagbabago sa ilalim ng kanyang jacket. Nang tanungin siya ng kanyang ama kung bakit, sinagot niya ng simple na siya raw ay nilalamig. Ngunit sa sandaling nagsimulang kumain si Nai, biglang sumakit ang tiyan niya dahil sa paborito niyang pagkain. Kaagad siyang nagsuka at sinisi ang luto ng kanyang ina bago bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan sa paaralan, ikinwento ni Lokmi sa kanyang mga kaklase, kasama si Jen, ang nangyari kay Nai. Ngunit agad na naputol ang usapan nang pumasok si Nai habang awkward niyang hinahawakan ang bag sa ibabaw ng kanyang tiyan. At habang umuupo si Jen sa tabi niya para kumain, muli namang sumakit ang pakiramdam ni Nai kaya dali-dali siyang tumakbo patungo sa bintana. Nang tanungin siya ni Jen kung ano ang nangyari at ituro na mas lumaki ang tiyan niya, nagalit si Nai at iginiit na pabayaan siya bago tuluyang umalis. Habang nakatayo mag-isa sa harap ng salamin, tinatitigan ni Nai ang lumalaking tiyan niya, at malinaw na nakakaalarma ang nakikita niya. Ang kanyang hindi komportableng pakiramdam ay nagpatuloy hanggang sa isang school photoshoot kung saan nahihirapan siyang manatiling maayos ang poster. Ngunit kahit ganito, ang karaniwang charm niya ay nakakaakit pa rin sa student photographer. Gayunpaman, sa sandaling buksan ng ilaw sa madilim na kwarto at makita niya ang tiyan ni Nai, ganoon din ang reaksyon niya tulad ni Lokmi. Dahil sa labis na kabiguan, bumisita si Nai sa doktor na nagsagawa ng ultrasound, ngunit nagatubili ang doktor bago ipaliwanag na mukhang buntis si Nai. Mariing itinanggi ni Nai ang posibilidad nito.
Gayunpaman, iminungkahi ng doktor na maaaring ipinanganak si Nai na may bihirang katangian na nagpadali sa pangyayari, dahil ipinapakita ng scan na may malusog na batang babae na ilang buwan na ang edad sa sinapupunan. Habang nakatitig si Nai sa screen na puno ng hindi makapaniwala, bigla niyang naramdaman ang paggalaw sa kanyang tiyan, na lalong nagpabahala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan si Nai sa paaralan, na palaging nagdudulot ng kanyang pagkabigo. Ngunit isang araw, sinundan siya ni Jen habang sinusubukan niyang ipaliwanag kay Nai na sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Nang imungkahi ni Jen na pumunta sa klinika, sa wakas ay inamin ni Nai ang katotohanan at ipinakita sa kanya ang lumalaking tiyan niya. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Nano kay Nai sa mapanukso nitong tono, at kuha pa niya ito sa video. Ilang oras lamang ang lumipas, kumalat agad ang video sa buong paaralan. Habang patuloy na, tinitikman ng iba ang pangungutya sa kanya, sinasabi ng ilan na karma ito dahil tuluyan nang bumagsak ang kanyang reputasyon at ipinagbawal siyang tumakbo bilang student president. Kapag nararamdaman niyang masama sa katawan sa publiko, lalo siyang pinagtatawanan ng iba pang estudyante. At tuwing nag-iisa, nakatitig si Nai sa kanyang lumalaking tiyan, habang unti-unti siyang ginugulo ng mga alaala ng lahat ng babaeng nakasama niya, kasama ang kanilang mga tinig na muling bumabalik, pinaalala ang mga payo na minsang ibinigay niya sa kanila para matanggal ang dinadala niyang tinataglay ngayon. Hindi nagtagal, naging sobrang bigat na para kay Nai ang lahat. Nang muling magpakita si Nano, sarkastiko siyang binati nito at kinongratulate pa sa kanyang mga nagawa. Kinabukasan, pumasok si Nai sa paaralan na nakasuot ng makapal na jacket para itago ang kanyang sarili. Ngunit muli niyang nakasalubong si Nano na patuloy siyang kinukutya at sinasabing wala raw epekto sa kanya ang kalagayan nito. Pag-uwi niya sa bahay, nakita ni Nai ang isang lumang magazine cover kung saan pinuri siya bilang huwarang estudyante. Doon tuluyan siyang napaiyak. Ngunit hindi nagtagal, kinompronte siya ng kanyang ama at tinanong kung totoo ba ang mga naririnig nito tungkol sa kanya. Nauwi ang usapan sa matinding pagtatalo hanggang sa bigyan siya ng ultimatum ng kanyang ama, umalis sa bahay. Walang ibang mapuntahan, nagpa siya si Nai na bumukod at umupa ng maliit na apartment. Ngunit sa tuwing susubukan niyang kumain, palagi siyang nasusuka. Unti-unti siyang nilamon ng matinding depresyon. Madalas niyang isipin kung ano na ang nangyari sa kanya at kung paano siya nauwi sa ganitong sitwasyon. Habang tuluyang gumuguho ang kanyang mundo, gumawa siya ng isang desperadong desisyon, tapusin na ang lahat. Uminom siya ng tableta, ngunit agad itong tinanggihan ng kanyang katawan. Nang subukan niyang muli, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit, bumagsak sa sahig, at nawalan ng malay. Kinabukasan ng umaga, nagising si Nai sa sahig ng banyo, ganap na walang lakas. Sa kanyang malalim na depresyon, inabot niya ang isang kutsilyo, plano niyang wakasan na ang lahat. Ngunit bago pa man niya ito magamit, may narinig siyang biglang katok sa pinto. Agad niyang itinapon ang kutsilyo nang makita niya ang isang anino sa labas ng bintana. Nakabangon siya at naglakad papunta sa pinto, ngunit tanging isang batang babae na may pulang ribbon ang kanyang nakita na unti-unting naglalakad palayo. Nang lumingon siya sa paligid, may natagpuan siyang isang card na nagtanong kung naaalala pa niya ang huling taong nakasama niya bago siya nabuntis. Ang mensaheng iyon ang tuluyang nagpatigil sa kanya at nagmulat sa Nai na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nagbalat kayo siya at naghintay sa labas ng paaralan para kay Nano. Nang makita niya ito, hinailan niya ito sa gilid at mariing tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ngunit tahimik lang siyang tinugon ni Nano, pinaalalahanan siya na minsang sinabi niya, lahat ito ay para lang sa laro. Sa puntong iyon, iniwan siya ni Nano, at muling naiwan si Nai na nag-iisa at naguguluhan. Habang naglalakad pa uwi, nakakita siya kay P. Tinawag niya ito at buong puso humingi ng tawad sa lahat ng paghihirap na idinulot niya noon, habang unti-unti niyang naiintindihan ang sakit na naranasan ng babae. Inamin din niya ang kanyang pagsisisi sa pag-iwan sa kanya noon. Tahimik lang si P habang nakikinig, at sa huli, tiniyak niya kay Nai na matagal na niyang tinanggap ang nangyari. Ipinaliwanag niya na masaya siya sa kanyang desisyon at naniniwala siyang pareho silang may pananagutan. Marahang inabot niya ang kamay ni Nai, at niyakap ito ni Nai bilang pasasalamat bago siya naglakad palayo, sabay sa pagbibigay ng kanyang mga hiling para sa kanya. Ilang buwan. Ang lumipas, si P ay nagdanas ng mahirap na panganganak, ngunit sa huli ay ligtas niyang ipinanganak ang sanggol. Samantala, pumunta si Nai sa doktor na may intensyong wakasan ang kanyang pagbubuntis. Ngunit sa sandaling ini-inject niya ang anesthesia at naramdaman ang epekto nito, nakita niya si Nano sa tabi ng kanyang kama, nakangiti at mahinahong nakikipag-usap sa kanya, habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Ilang oras ang lumipas, nang magising si Nai, nakita niya ang doktor na ipinaliwanag na ang pagbubuntis ay nasa huling yugto na.
Agad siyang natarante at labis na nabalisa dahil sa responsibilidad na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Sa kabila nito, malamig na sinabi ng doktor na nasa kanya na ang pagpipilian, na gawin ang anumang gusto niya. Pagbalik niya mula sa ospital, nahirapan si Nai sa pag-aalaga ng sanggol na nakahiga sa tabi niya. Sa kanyang pagka-frustrate, muntik na niyang aksidenteng gawin ang hindi niya dapat gawin, hanggang sa marinig niya ang malumanay na mga tunog ng kanyang anak. Ang mga tunog na iyon ang nagbukas ng isang bahagi ng kanyang puso, at bigla siyang bumagsak sa luha, na pagtanto niyang hindi niya kayang saktan ang sanggol. Di nagtagal, may narinig siyang katok sa pinto. Hawak ang kanyang anak, binuksan ni Nai ang pinto at nakita si Nano na nakatayo roon. Sandaling pinagmamasdan niya ang bata, at pagkatapos ay nakinig sa mga salita ni Nai na humihingi ng tawad, nangangako na magbabago at magiging mas mabuting tao, at kahit pinapakiusap na manatili si Nano. Ngunit nanatiling distansya si Nano. Ipinaliwanag niya na pumunta lamang siya upang magdala ng mga gamit para sa sanggol at para siguraduhing nakakaya ni Nai ang sitwasyon. Pagkatapos, lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit habang dahan-dahan siyang umaalis, napansin ni Nano ang isang litrato niya sa sahig na may marka. Sa kanyang daraanan, mas marami pang litrato ang nakakalat sa daan, hanggang sa makarating siya sa rooftop, kung saan ang huling larawan ay siya at si Nai na magkasama, ngunit may gasgas sa mukha niya. Pagkatapos, bumagsak sa kanyang paa ang isang pulang laso, at sa pader ay nakita ang nakasulat na may pulang tinta ang mga salitang, "See you soon." At iyon ang buod ng pelikula, episode The Girl from Nowhere Season 2, episode 1. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods, God bless.